Guni-gunihin ang isang maliit na rehiyon kung saan ang bawat bato ay sagrado sa 3 bilyong tao sa planeta. Ang mga Kristiyano, Muslim, at Hudyo ay handang mamatay para sa lupang ito dahil ang kanilang mga propeta ay nakalibing dito at ang mga pinakasagradong lugar ng kanilang mga relihiyon ay matatagpuan dito. Sa nakalipas na daang taon, nasaksihan nito ang 5 malalaking digmaan, 2 malawakang pag-aalsa, at libu-libong sagupaan na nagresulta sa pagkamatay ng daan-daang libong tao. Wala pa ring mapayapang solusyon at ang sitwasyon ay lalo lamang lumalala at nagiging mas komplikado sa bawat taon. Ang buong tunggalian ay talagang tungkol sa iisang lungsod kung saan napakaraming banal na lugar ang nakakulong sa 1 kilometro kwadrado na talagang hindi ka panipaniwala. Para sa mga Hudyo, ang Western Wall ang huling labi ng kanilang sinaunang templo. Para sa mga Muslim, ang Al-Aqsa Mosque ang lugar kung saan umakyat sa langit ang propeta. Para sa mga Kristiyano, ang Church of the Holy Sepulchre ang lugar kung saan pinatay at inilibing si Kristo. Inaangkin ng bawat relihiyon ang Jerusalem bilang walang hanggang kabisera nito. Ang tanong kung sino ang nagmamayari ng lungsod na ito ay napakalakas na nang kilalanin ito ng Amerika bilang kabisera ng Israel. Sumiklab ang mga kaguluhan sa buong mundo. Sa loob ng 400 taon, ang mga lupang ito ay bahagi ng Imperyong Ottoman na tinitirhan ng mga Muslim at Kristiyanong Arabo kung saan ang mga Hudyo ay bumubuo ng wala pang 10%. Pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig, bumagsak ang Imperyong Ottoman na kontrol ng mga British ang teritoryo at agad itong ipinangako sa parehong mga Hudyo at Arabo. Noong 1947, nagpasya ang UN na hatiin ang lupain sa mga estadong Hudyo at Arabo at gawing isang internasyonal na lungsod ang Jerusalem. Sumang-ayon ang mga Hudyo at agad na idineklara ang kalayaan habang ang mga Arabo ay tahasang tumanggi, hindi nauunawaan kung bakit dapat nilang isuko ang kalahati ng kanilang lupain. Kinabukasan matapos ideklara ng Israel ang kalayaan, 5 hukbong Arabo ang sumalakay sa teritoryo upang sirain ang bagong estado. Ang digmaan ay tumagal ng 1 taon at natapos sa ganap na pagkatalo ng mga Arabo. Nakuha ng Israel ang 78% ng teritoryo sa halip na 56% pinlano ng UN. 700,000 Palestino ang tumakas o pinalaya sa kanilang mga tahanan, daan-daang nayon ang winasak o muling pinitira ng mga Hudyo. Tinatawag ito ng mga Palestino na Nakba na nangangahulugang sakuna dahil sa 1 taon ay nawala nila ang kanilang tinubuang bayan at ang kanilang mga tahanan at naging isang bansa ng mga refugee. Noong Hunyo taong 1967, tinalo ng Israel ang 3 hukbong Arabo sa loob ng 6 na araw at nasakop ang teritoryo ng 3 beses na mas malaki kaysa sa kanila. Ang Sinai Peninsula, ang Golan Heights, ang Gaza Strip, ang West Bank, at ang East Jerusalem, kasama ang lahat ng mga banal na lugar nito, ay napasailalim sa kontrol ng Israel. Ang buong makasaysayang Palestine ay nasa kamay na ngayon ng Israel na nag-iwan sa mga Palestino ng walang iba kundi ang katayuan bilang mga refugee at ang katayuan bilang isang sinakop na populasyon. Hiniling ng UN ang pag-alis mula sa mga nasakop na teritoryo, ngunit halos 60 taon na ang lumipas at hindi pa rin umaalis ang Israel. Sa kasalukuyan, mayroong mahigit 5 milyong Palestinian refugee, karamihan sa mga pamilya ay ipinanganak sa mga refugee camp. Sa Jordan, Lebanon, Syria, at mga teritoryo ng Palestine, sila ay nabubuhay sa masikip na kondisyon na walang sapat na pabahay, walang trabaho, at lubos na umaasa sa internasyonal na tulong. Wala silang pagkamamamayan ng isang maayos na bansa, hindi makauwi, at kahit sa mga bansang kanilang tinutuluyan, nananatili silang mga tagalabas na walang karapatang tumanggap ng karapatan. Mariing tutol ang Israel sa pagbabalik ng mga refugee dahil ang 5 milyong Arabo ay magbabago sa demografiko ng bansa at ang mga Hudyo ay magiging isang minorya sa kanilang sariling estado. Noong dekada 1960, binuo ng mga Palestino ang Palestine Liberation Organization sa ilalim ng pamumuno ni Yasser Arafat at naglunsad ng armadong pakikibaka. Nag-hijack sila ng mga eroplano, nagpasabog ng mga boss at nagsagawa ng mga pag-atake ng terorista sa buong mundo, sinusubukang makuha ang atensyon sa kanilang layunin anuman ang mangyari. Noong Disyembre taong 1987, nagsimula ang unang intifada kung saan libu-libong tao ang bumaba sa mga lansangan dala ang mga bato laban sa mga armadong sundalo. Ang pag-aalsa ay tumagal ng 6 na taon na ikinamatay ng 1,000 Palestino at 160 Israeli, ngunit ang pag-aalsang ito ang nagpaunawa sa mundo na ang problema ay kailangang tugunan. Noong 1993, nangyari ang hindi inaasahan, ang magkaaway na sina Rabin at Arafat ay nagkamayan sa damuhan ng White House sa harap ng buong mundo. Sa ilalim ng mga kasunduan, binawi ng Israel ang mga tropa nito mula sa ilang teritoryo, nakatanggap ang mga Palestino ng autonomiya at ang pangako ng isang malayang estado sa hinaharap.
Sa loob ng ilang taon, tila tunay na posible ang kapayapaan. Umuwi si Arafat bilang isang bayani, lumitaw ang isang puwersa ng pulisya at gobyerno ng Palestino, at nagsimulang maniwala ang mga tao sa hinaharap. Ngunit noong 1995, isang panatikong Hudyo ang pumatay kay punong ministro Rabin, nagsimula ang ikalawang intifada, kasama ang malawakang pag-atake ng mga terorista, at lahat ng pag-asa ay nawasak. Kasunod ng sunod-sunod na pag-atake ng mga terorista, nagtayo ang Israel ng 8 metrong taas na konkretong pader na humahati sa mga teritoryo ng Palestino sa magkakahiwalay na piraso. Ang 700 kilometrong pader ay hindi tumatakbo sa hangganan kundi sa kailaliman ng mga lupain ng Palestino na pumipigil sa mga tao mula sa kanilang mga bukid, trabaho, at kamag-anak. Kasabay nito, nagtatayo ang Israel ng mga pamayanan sa mga sinakop na lupain. Halos 700,000 Israeli ang nakatira ngayon doon sa mga espesyal na pamayanan na may mga swimming pool at parke. Ang mga pamayanang ito ay lumalabag sa internasyonal na batas, ngunit ang mga bagong tahanan ay lumilitaw bawat taon na naghahati sa teritoryo na ginagawang imposible ang paglikha ng isang pinag-isang estado ng Palestino. Ang Gaza ay isang piraso ng lupang kasinlaki ng St. Petersburg, tahanan ng 2 milyong tao sa loob lamang ng 360 kilometro kwadrado. Ito ang lugar na may pinakamakapal na populasyon sa mundo, napapalibutan sa lahat ng panig ng isang pader at isang blokeyo ng hukbong dagat, kaya halos imposibleng makaalis. Matapos agawin ng Hamas ang kapangyarihan noong 2007, ganap na isinara ng Israel at Egypt ang mga hangganan at minanmanan ang bawat track. May kuryenteng magagamit sa loob ng 4 na oras sa isang araw, kakaunti ang inuming tubig, walang trabaho, at mahigit sa kalahati ng populasyon ay mga batang hindi pa nakakakita ng kapayapaan. Ang Hamas ay isang radikal na organisasyong Islamista na nagtatanggi sa karapatan ng Israel na umiral at nananawagan para sa armadong pakikibaka. Hamukay sila ng daan-daang kilometro ng mga tunnel sa ilalim ng buong Gaza Strip, mga 30 metro ang lalim, na may mga konkretong pader at kuryente. Ito ay isang buong lungsod sa ilalim ng lupa para sa mga militante upang gumalaw, mag-imbak ng mga armas, magpuslit, at magbigay ng kanlungan mula sa mga atake sa himpapawid. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang sistema ng inhinyeriya. Kapag binomba ng Israel ang Gaza upang sirain ang mga tunnel at mga imbakan ng rocket, daan-daang sibilyan ang namamatay sa bawat pagkakataon dahil napakalaki ng densidad ng populasyon. Sa West Bank, 3 milyong Palestinian ang naninirahan sa teritoryong nahahati sa mga lugar A, B, at C na may iba't ibang antas ng kontrol. 18% lamang ng kanilang lupain ang kontrolado ng mga Palestinian, ang natitira ay nasa ilalim ng pamamahala ng Israel na may mga checkpoint ng militar sa lahat ng dako. Upang makapaglakbay mula sa isang lungsod patungo sa isa pa, ang mga Palestinian ay kailangang pumili sa mga checkpoint kung saan maaaring tanggihan sila ng mga sundalo nang walang paliwanag o pigilan sila ng maraming oras. Halos imposible para sa mga Palestinian na makakuha ng mga permit sa pagtatayo sa halos lahat ng teritoryo. Ang kanilang mga tahanan ay ginugulong kung itatayo ng walang pahintulot. Sa nakalipas na 20 taon, mahigit 2,000 batang Palestino at 150 batang Israeli ang namatay at isang buong henerasyon ang lumaki sa digmaan at poot. Ang mga bata sa Gaza ay walang ibang alam na buhay kundi ang pagharang, pambobomba at mga operasyong militar. Mahigit kalahati sa kanila ang dumaranas ng matinding post-traumatic stress. Marami ang nakakita ng pagkamatay ng kanilang mga magulang, kapatid na lalaki at babae, pagguho ng kanilang mga tahanan at pagsigaw ng mga tao sa ilalim ng mga guho. Ito ang kanilang normal na pagkabata. Ang mga batang Israeli sa mga lungsod malapit sa hangganan ay lumalaki rin na napapalibutan ng mga sirena, tumatakbo papunta sa mga silungan ng bomba kapag lumilipad ang mga rocket, at takot sa malalakas na ingay at mga paputok. Ang mga bansang Arabo na palaging nanunumpa ng kapatiran sa mga Palestino ay matagal nang naghuhugas ng kamay sa bagay na ito at ibinaling ang kanilang atensyon sa sarili nilang mga problema. Mahigpit na isinasara ng Ehipto ang hangganan sa Gaza tulad ng Israel, tinanggap ng Jordan ang milyon-milyong refugee ngunit pinagkakaitan sila ng pagkamamamayan o mga karapatan. Sa mga nakaraang taon, ginawang normal ng UAE, Bahrain, Morocco at Sudan ang relasyon sa Israel na epektibong pinagtataksilan ng mga Palestino para sa mga pakinabang sa ekonomiya at teknolohiya. Para sa karamihan ng mga pamahalaang Arabo, ang isyu ng Palestino ay hindi na prioridad, ang gusto nila ay kalakalan at kaunlaran, hindi digmaan para sa lupain ng ibang tao. 146 na bansa ang opisyal na kumilala sa Palestine bilang isang malayang estado na kumakatawan sa 3/4 ng lahat ng mga bansa sa planeta. Gayunpaman, ang mga pangunahing kapangyarihan sa kanluran, ang Estados Unidos at ang Unyong Europeo, ay tumatangging kilalanin ang Palestine na binabanggit ang pangangailangan para sa mga negosasyon sa Israel. Simula noong 2012, ang Palestine ay nagkaroon ng katayuan bilang tagamasid sa UN, ngunit sa pagsasagawa ay wala itong binabago at hindi nagbibigay ng tunay na kapangyarihan.
Ang kabalintunaan ay formal na kinikilala ang estado, ngunit hindi ito umiiral, ang teritoryo ay pira-piraso, ang mga hangganan ay hindi natukoy, at ang soberanya ay hindi umiiral. Sa nakalipas sa 75 taon, 12 ng mga planong pangkapayapaan ang iminungkahi, 2 estado, isang konfederasyon, ngunit wala ni isa ang gumana. Ang soulless yung two-state pa rin ang opisyal na posisyon ng UN, ngunit ang mga paninirahan ng Israel ay labis nang nahati ang teritoryo kaya halos imposibleng ipatupad. Bawat taon, ang mga partido ay lalong lumalayo sa isang kompromiso, ang nakababatang henerasyon ay mas radikal kaysa sa kanilang mga magulang, at ang mga batang lumaki sa puot ay hindi naniniwala sa kapayapaan. Ang tanging katiyakan ay magpapatuloy ang tunggalian, mamamatay ang mga tao, at ang mga bagong henerasyon ng mga bata ay lalaki na napupuot sa kanilang mga kapitbahay sa kabilang panig ng pader at nangangarap ng paghihiganti. Kung nakita mong kawili-wili ito, mag-subscribe upang hindi mo makaligtaan ang mga bagong yugto. Pinapanatili namin itong maikli at diretso sa punto.